Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ngayon ng opinion, reaction itong article sa ABS-CBN tungkol sa sobrang laki na ng utang ng ating gobyerno at nababahala na si Senator Ping Lacson. Title, National Debt Might Hit 23 trillion by 2028. 17 trillion ng utang natin by this time, by the end of 2020, 17.3 ata. So, bago alis ang administrasyong ito, madadagdagan pa ng 6 trillion, yun na, 20 trillion. So, kaya pa ba nating bayaran? Nag-aalala na, nababahala na si Senator Ping Lacson. The national debt might reach as high as 23 trillion pesos by the end of President Marcos Jr.'s term in 2028 due to increase in borrowings, both domestic and external, Senator Ping Lacson said on Thursday. Data from the Department of Budget and Management, expenditures and sources of financing showed outstanding debt of the national government is set to increase from 16.05 trillion as of end of 2024 to 17.35 trillion by end of 2025. So ngayon, yung nabasa ko is 17.2 na ata ang utang natin. So hanggang December of 2025, 17.35 trillion ng utang. Lacson noted yung utang natin was only 5.9 trillion by the end of President Benigno Aquino III's term in 2026. Then rose to 13 trillion by the end of President Rodrigo Duterte's term in 2022. Okay, so sabi mo na lang 6 trillion yung minana ni PRRD, naging 13 trillion nung umalis siya, nakautang ng 7 trillion. Si PRRD kailang 3 taon, halos 20, 21, 22, 3 taon na dinaanan tayo ng pandemic. Plus meron pang Marawi Seeds. Grabing kalamidad, grabing nangyaring sakuna o pagsubok panahon ni PRRD. Plus may bill pa siya na grabe. Yan, nakautang tayo ng 7 trillion panahon ni PRRD. Ngayon, ang utang ng naidagdag sa utang ng 3 years pa lang, mga halos 5 trillion na. Wala kang masyadong makita, walang big infrastructure project na natapos. Wala ring pandemic. Bakit? Lumulubong utang, saan napupunta? Yan ang problema. Sabi ni Senator Lacson, ngayon, 3 years pa lang tayo, nasa 17.35 trillion na. Yung ibang negosyante na nakakausap namin, ang projection nila pagbaba sa 2028 ni PBBM, baka pumalo na tayo sa 23 trillion. Sabi niya sa DCMM interview. Okay. Ito ang pahayag ng senador. Napakalungkot nito kasi baka dumating yung panahon na hindi na natin kayang tustusan o kayang panagutan yung ating mga inuutang sa laki ng ating deficit kasi year in and year out yung budget deficit natin lumulubo. Agree ako dyan. Lacson said there is nothing wrong with borrowing money as long as it is invested properly. Kailan may problema. Ito. Ang problema, sabi ni Lacson, umuutang tayo pero misuse yung inuutang natin. Napupunta sa bulsa ng, alam mo na, yung matatakaw na kawani ng gobyerno, mapa-executive man o legislative branches.
saludo ako kay Senator Lacson. Although hindi niya pinangalanan, alam na natin saan napupunta yung inuutang natin. Both executive and legislative, sila ang nagpapakayaman sa inuutang na yan. Tapos, tayo ang magbabayad. May nabasa akong post, ganito. Sa laki ng utang natin ngayon, yung 17.3 trillion. Bawat Pilipino, ang computation, 153,000 pesos ang share natin kung babayaran ng 116 million Pilipinos. Ang utang ko, utang mo, utang ng bagong panganak na anak mo or apo mo, 153,000 pesos na. Grabe. Okay lang umutang, i-invest mo properly. Babalik yun, may return of investment. Problema, mas marami ang ibinubulsa nila. Both executive and legislative. Agree ako dito kay Senator Lacson. Okay to. Nakalagay dito yung mga utang ng mga presidente ha. Magsugot ha. Marcos Sr., 365 billion. Corazon Aquino, 372 billion. Ito yung total na nautang nung panunungkulan nila. Fidel Ramos, halos na doble, 681 billion. Joseph Estrada, 766 billion. 2 taon lang si Estrada, laki ng utang. Gloria Macapagal Arroyo, 2.4 trillion. Benigno Aquino, 1.37 trillion. Rodrigo Duterte, 6.84 trillion. So, medyo malaki kay PRRD. Kaya lang, ulitin ko, mayroong pandemic, mayroong Marawi seats, at mayroong build. Ako mismo, nakita ko naranasan ko yung kalsada papunta sa aming farm. Sa bulubunduking parte ng Bukidnon, na kalsada, hayahay, very comfortable na kami magpunta sa farm dahil nga sa build ni Pangulo Duterte. So wala akong problema sa 6 trillion dahil maraming nakinabang. Ngayon, from halos 13 trillion, mga 4 trillion na ang nautang ng PBBM admin. 3 taon pa lang. Saan napunta? Makikita ba natin? I'm sorry. Wala akong masyadong maramdaman na bayan babangon muli itong administrasyong ito. Ang lumalaki, yung utang. Okay. Ano pa? Ayan na. So, ano bang gagawin natin? Di wala, magtiis. Kasi, sila ang nasa puder eh. Basta, ano ba yung na-post ni Kipi Chota? $700 million bagong na-approve na utang natin sa World Bank ata. Yes, World Bank. Tahimik lang sila. $700 million, that's how many billion pesos? Ang laki. Times 60 hours. So, ang magiging kawawa nito, yung susunod na administration at susunod na salinlahi. By God's grace, magiging presidente si Pipi Sara. Yan ang malaking challenge niya, paano yung budget deficit. So, sa ngayon, sa nakikita ko lang wala pang kandidato nila. Either Marcos Camp o yung Dilawan, wala pang malakas na kandidato na pwedeng makatalo kay Pipi Sara. Yung mga sinasabi nila na sino to? Si Hontiveros, wala, ilalampaso yan. Romualdez, lampaso yan. Torre daw, General Torre, lampaso. Maliban lang kung makapag-unite sila at iisa lang ang kandidatong i-field nila sa 2028. Yun, mabigat na labanan yan. Kailang once nga ang kandidato ng Marcos, si Romualdez, kandidato ng Dilawan, si
either si Madam Lenny or si Hontiveros. Plus Sara. Wala na. Talo na sila. Bakit? Dahil solid ang mga Duterte supporters. Mananalo at mananalo tayo.